Update at iba pang impormasyon hinggil sa reclamation projects ng bansa, ating tatalakayin kasama sina Director Fernando Siringan at Director Ellie Ildefonso ng Philippine Reclamation Authority. Sirs, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Sec. Joey. Sir, siguro unang tanong, let me be the devil's advocate. Sinasabi po ng ilan na ang reclamation ay mapanira sa kalikasan. Tuwing gumagawa po tayo ng mga reclamation project, meron pong destruction sa kalikasan. So ano po ang take natin dito? Ako po muna. Sige. Well, you can look at it from two sides. No? Una, yung aspeto bale ng mapanira, meron talagang matatabunan. So, existing environment siya, tatabunan natin siya. At kasi kailangan tayong gumawa ng bagong lupa na ating ina-identify for a specific use. No? Pero yung aspeto na mapanira, yan ay napapalitan ng mga measures na ginagawa upang, number one, ma-minimize natin yung potential impact. At pangalawa, ina-address yung mga future impact na nire-require natin doon sa mga developers. Sa bahagi ng PRA, halimbawa, ay sa ngayon pinag-uusapan sa opisina ang pag-identify ng mga lugar kung saan maaari tayong maglagay ng mga mangrove sa mga lugar na kinakailangan upang makatulong sa paglinis ng tubig, makatulong sa pag-address ng pagdaluyong sa ating coastal communities, makatulong sa sinasabi natin na nagkukulang yung ating mga isda. No? So ang mga yan ay tinitingnan, pinag-uusapan, pinagpaplanuhan sa PRA at sa konteksto bale ng Manila Bay ay meron ng mga nakasulat na planong gawin sa mga susunod na buwan. Nabanggit nyo, sir, yung Manila Bay. No? Last year po, nung nagkaroon ng pagbabaha within Metro Manila, parang naging usapin din o bahagi ng discussion po yung reclamation project. So, although sinabi din ng Pangulo na sa pagpunta niya sa Kamanava is yung basura talaga din yung primary reason kung ba't nagbababaha pa rin sa Metro Manila. Gaano po kahalaga yung management talaga ng basura vis-a-vis yung ating reclamation projects para hindi po talaga tayo bahain? I guess, sino po magsasagot? Ako magsasagot na. Ang basura ay sadyang problema na even before the reclamation projects. Ang meaning, perennial problem na ito eh. Kumbaga, kung maayos lang sana at mamanis ng tama at hindi lang local government units ang pwedeng tumutok dito, yung mga bawat mamamayan ay may responsibility to manage the waste. Pero dahil sa kapabayaan, pupunta yung basura sa daluyan ng tubig eh. Bago pa man pumunta sa Pangpang, bago pa man pumunta sa Manila Bay, bumabaha na sa upstream. So hindi mo pwedeng idirektang dahil sa reclamation ay siyang nagbabaha. But dito pwede nating ituro na yung mismanage ng basura ang siyang naging dahilan. Pero may ayos natin yan kung magtulong-tulong ang bawat mamamayan dahil may batas naman tayo eh. Yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000, 25 years na ho yun, na sinasabi mag-segregate ng basura sa bahay, sa opisina. Kung saan ka mayroong activities, mayroong basura. Dapat doon magsisimula yung management. Hindi dapat hayaan na pumunta sa katubigan. Kasi sa tuwing ulan, ang tagalinis, yung tubig baha pupunta sa katubigan. Bago pa man dumating sa Pangpang bahana. So, hindi mo totally ma-blame sa reclamation. Sir, nabanggit niya yung basura. Waste management. So, kailangan ng waste management at saka kailangan din ng water management. So, gaano kahalaga po itong dalawang components na ito sa reclamation projects?
parehas na mahalaga yon dahil araw-araw gumagamit tayo ng tubig. Araw-araw mayroong malaking porsyento nun ang lumalabas bilang wastewater. Problema rin yun, naging perennial problem yun. At hindi masinop yung daluyan ng wastewater. So madalas pumupunta sa mga estero. So pinopollute yung estero. So bago pa man lumabas yung tubig ng estero, na-polluted na yung tubig. Bago pumunta sa reclamation, polluted na yung tubig. So yung kaisipan na dapat mamanis ng tama, meron din tayong batas para sa tamang pamamahala ng wastewater at paggamit ng potable water. Sumunod lang ang bawat mamamayan. Kung may wastewater, dapat merong wastewater treatment facility. Pangkaraniwan sa mga bahay, kung detached na bahay, mayroon siyang Poso Negro, dapat nandun siya. So, tumatagal siya. Ngayon, sa Metro Manila, kung saan hindi lahat ng mga bahay ay mayroong Poso Negro, dapat may centralized treatment facility. But unfortunately, hindi po lahat ng mga establishment, hindi lahat ng mga residential area ay mayroong akma o adequate na wastewater treatment facility. So what is happening? Ganon din. Dumadaloy din yung wastewater po, pupunta rin sa sumasama sa basura, nandun sa estero. So, nandun yung problema. Ang maganda naman, sa PRA ngayon ay isa sa mga tututukan namin na we will help the other government agencies in the cleaning up of the esteros. Ayan po. So, merong flood control component ang trabaho ng PRA. Pero paano naman po nakakatulong ang reclamation projects, let's say, sa food security naman po at saka sa urban decongestion? Una, balikan ko lang muna yung pagbaha. No? Maraming dahilan bakit nagkakaroon ng pagbabaha. Kung titingnan natin ang mga ilog, bukod sa ito'y napababaw dahil sa mga basura, dahil sa silt, ito rin ay napapasikip ng maraming structures. No? Na yung mga structures na yon ay malamang mga illegal structures. Ito ay isa sa mga tinitingnan ngayon ng PRA. Bahagi ng mandato ng PRA sa reclamation ay hindi lamang sa dagat, kasama yung pagtingin sa mga ilog at pagtingin bale sa lawa. So yan ay tinitingnan na ngayon ng PRA at i-address ng PRA sa madaling panahon. In terms of food security, ang isa sa mga pag-uusap, babalikan ko ulit yung nabanggit ko sa mangrove kanina. Mahalaga na malinis ang tubig sa isang lugar. Mahalaga na merong mapupuntahan ang mga isda kung saan sila maaaring mangitlog, kung saan sila maaaring lumaki. Kaya tutok namin, specifically ngayon sa area sa Manila Bay, na palawakin ang mangrove area at mananawagan kami sa mga LGUs, mananawagan kami sa mga komunidad at pati sa mga NGOs na magtulungan. Meron ng mga na-identify na sites kung saan maaaring maglagay tayo ng mangrove at sana'y maisagawa na ito sa lalong madaling panahon. Sir, how would you define responsible reclamation and how do we convince people to participate in responsible reclamation? Well, for one, reclaim in areas where you need to reclaim. Reclamation gives us room for development. No? Sa pagpili ng lugar, piliin natin yung lugar na hindi malaki ang ikasasama sa kapaligiran. Pangalawa, sundin natin ang siyensya. No? Maging science-informed sa pagpaplano, kung saan gagawin, papaano gagawin, at papaano i-develop. Kinakailangan natin na itap ang science community para ang ating mga actions, ang ating mga decisions ay science-informed.
Yan, palaging sinasabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lalo na patungkol sa weather system, sa environment, kailangan science-based ang approach natin para talaga ma-address yung problem. Director, kanina sinabi nyo na may responsibilidad ang mamamayan to address the garbage problem. Sa tingin nyo po ba, kung bukod sa pagtulong ng ating citizens, yung sa local government unit, sapat naman po ba ang ating facilities para po ma-manage yung ating problema sa basura? Medyo nakakalungkot, Asik, Joey, kasi may kakulangan talaga sa infra to address yung solid waste na nag-generate natin. For Metro Manila alone, we're generating 12,000 tons per day. So, walang enough na disposal facility. Kung hindi nagsisegregate ang mga tao, kalahati nun dapat ma-recover for recycling. Yun yung hinihingi ng RA 9003, yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Dahil hindi nangyari, yung buong 12,000 tons of waste pumupunta kung saan-saan. And some of this pupunta sa estero. Ngayon, the issue on the infrastructure, siguro kailangan may intervention ng local government. In terms of technology, may mga available technology dyan Yung mga shredder for biodegradable, para yung biodegradable, gagawin mong, para sa food security, gagawin mong soil conditioner, mag-produce ka ng matatabang halaman. That's 50% of the solid waste. So, siguro simulan natin sa bahay, sa bawat mamamayan dapat mag-segregate para hindi na mapunta doon sa tambakan ng basura o maanod sa katubigan yung mga basura. May mga infrastructure, ito yung tawag namin na Integrated Waste Management Facility. Mayroong Materials Recovery Facility kung saan pwedeng centralized, pwedeng bawat barangay. Although ang hinihingi ng batas, bawat barangay mayroon dapat Materials Recovery Facility para yung bawat mamayan sa isang barangay na yon may paglalagakan sila ng mga segregated materials. That is not happening. So, dapat yung sa city or municipality, mayroon silang central materials recovery facility para doon mag-invest ng technology ng pang-process sa mga basura. Since there's so much volume, thousands of tons per day, dapat mag-adapt na tayo ng mga technologies na ginagamit na ng mga advanced countries like waste to fuel. I-convert mo yung waste into fuel. Wala pang sunog kasi i-convert mo lang siya. So, engineered fuel siya na pwedeng gamitin ng mga cement factories. Yun ginagamit talaga yan. To replace yung coal, di ba? Nag-import pa tayo ng coal. So, pwede na yung basura. So, waste to fuel. Yung half of the 12,000 tons per day, pwede yung na-convert into waste to fuel. Yan, nabanggit nyo, sir, bukod sa paggamit ng mga teknolohiya at pagkakaroon ng mga pasilidad na ganyan. So, supposing meron pong isang LGU o private developer na nagdidisenyo ng isang reclamation project, ano po yung unang rekomendasyon ninyo? During my first month sa PRA, yun kagad ng nisinubo ko na challenge sa mga kasamahan ko sa PRA directors. Kailangan mayroon tayong sustainability infra that includes waste management, wastewater treatment facility, power supply, water supply. These are sustainability projects na pwedeng i-adapt sa bawat master plan na gagawin ng reclamation project. Dapat built-in yon para hindi na siya magre-rely o hindi siya maging burden ng neighboring cities. Doon mismo sa island, may sarili siyang minamanis na tubig, minamanis na basura. May water supply and power supply. Those are the things that we are already discussing in the PRA. Thank you, sir. Meron pa tayong ikalawang bahagi ng ating diskusyon, pero for this segment po, hingin ko na lang po ng mensahe si Director Siringan, Director Ildefonso. Siguro, sir, doon naman balikan lang natin yung sa environmental impact. Mensahe po sa ating mga kababayan at para maunawaan talaga nila kung para saan at ano yung kapakinabangan ng reclamation. Siguro, una, nagsusumikap ang PRA
na magawa ang kanyang tungkulin na pag-ingatan ang kapaligiran, pag-ingatan ang environment. At sa ngayon ay mas pinapaigting ang paggamit ng siyensya sa mga decisions na ginagawa ng PRA. Ang hiling, ang panawagan sa mga tao ay give us room, no, to move, support the move. Things are being moved within PRA para ma-maximize natin ang benefits sa reclamation projects ng bansa. Director Ildefonso. Ang masasabi ko naman, para maging maayos ang ating reclamation projects, we need collaboration with the local government units, the community affected, para kung ano man yung maging concerns nila, mai-factor in sa bawat plano na ipapatupad sa mga reclamation projects. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Fernando Siringan at Director Ellie Ildefonso ng Philippine Reclamation Authority. Thank you very much, sir. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat.